Nakahiga si Alfonso sa lumang upuan ng kanilang sala habang kausap sa cellphone ang matalik niyang kaibigan na si Martel. Malalim na ang gabi pero hindi siya dinadalaw ng antok dahil sa kasabikang nararamdaman. Tol, hindi mo maiisip ang nadiskubre ko. Sa Capiz, may baryong hindi na nakatala sa mapa. Ang tawag, Baryo Luntian. Dati daw, ginawang tagwan ng mga Kastila ng kanilang ginto at mga relikya. Ang swerte talaga at hanapon ko to ng lugar na mag-isa. Huwag ka muna maingay sa iba ha. Sa iyo ko lang to ibinalita kaya magmadali na kayo nila Camila at yan James para makapunta rito. Baryo Luntian? Di ba sabi na matatanda, sa Capiz daw ang sentro ng mga aswang? Sigurado ka bang safe sa lugar na yan ha? Talagang diyan mo pa naisipan pumunta ha? Kakaiba ka talaga, tol. Naku, uunahin pa ba natin yung mga aswang-aswang na yan? Pagkakataon na natin to para magkaroon ng malaking break sa pagyaman, tol. Sa bagay. Pero sure ka ba na legit yung sinasabi mong treasure? Baka mamaya gawa-gawa lang yan ng mga taga rin sa Baryo Luntian. Eto naman, kung gawa-gawa lang, bakit may lumang dokumento akong nahukay sa library ni Lola Imelda ko? Nakasulat doon, ang yaman ay nakatago sa lupa ng mga nawalang kayamanan. Sigurado akong totoo to. Kaya nga ako munang nagpunta para makumpirma yung nasabing lugar Biruin mo, tol. Sinunod ko lang yung lahat ng instruction sa lumang dokumento. At yun na nga, wala! Nakarating na ako rito. Mas malaking tulong kung magpupunta tayo rito kaagad-agad. Hindi na muna nagsalita si Alfonso. Patuloy lang siyang nakinig sa mga sinasabi ni Martel sa kabilang linya. Sa pagiging treasure hunter niya sa loob ng ilang taon, ay hindi na bago sa kanya mga kwentong katulad nito na parabang alamat na lang kung tutuusin. Kadalasan, katang-isip na lang talaga at wala silang natutunto na kayamanan. Pero habang pinakikinggan niya ngayon ay tila iba ang tono ng matalik niyang kaibigan. Mahalatang seryoso talaga ito sa mga sinasabi. Uy, ano na? Di ka na nagsasalita dyan. May kausap pa ba ako? Oo, nandito pa ako. Nag-iisip lang ako kung anong gagawin Huwag mo na pag-isipan pa. Halina kayo rito habang wala pang ibang nakakatuntong sa lugar na ito. Mamaya maunahan pa tayo ng ibang tao Delikado kapag ang mga sakim na politisyan ang napunta sa kayamanang makikita natin. Idagdag mo pa yung mga rebelde na pakalat-kalat sa iba't ibang probinsya. Wala ka bang tiwala sa best friend mo, ha? Ito naman, nagtampo ka agad. Basta kung totoo yan, kasama mo ko. Alam mo namang hindi ako uurong sa ganitong misyon Pero teka, sigurado ka bang ligtas at walang aswang? Alam mo naman na kapag binabanggit ang Capiz yung kaagad ang kaisipan ng mga tao. Ay nako, alam mo naman ng mga tao. At saka kahit saan naman may aswang at hindi lang sa Capiz. Diyan nga sa Maynila, marami lalo na paggabi. Naninitsit pa sa'yo sa dilim, tapos aalokin ka ng 150. Sira ulo, ibang aswang naman yun Teka tol. Oh, anong problema? Bakit bigla ka nalang sumeryoso dyan? Naputol ang boses sa kabilang linya, pero may mga narinig pang boses si Alfonso na hindi niya maintindihan. Anong nangyari ron? Sinubukan niyang i-dial ulit ang numero ng best friend pero hindi na yon sumasagot. Napakibit-balikat na lang siya at ipinagsawalang bahala na lang muna ang tungkol dito. Akala niya kasi ay ayos lang ang lahat. Pero lingid sa kanya ay may nangyayari ng kakaiba sa kinaroroonan ng matalik niyang kaibigan. Kinabukasan, sinubukan muli ni Alfonso na tawagan si Martel subalit ring lang ng ring ang nasa kabilang linya. Paulit-ulit siyang tumatawag hanggang sa tuluyan na lang mag-cannot be reached na lang ang narinig niya. Ano na nangyari sa taong yun? Hindi naman siya nagpapalobat ng sipi. Parang nakakapag-alala tuloy Dahil dito, matapos siyang mag-asikaso ng sarili, ay umalis siya ng bahay at tinawagan ng girlfriend na si Camila, pati ang isa pa niyang kasamahang treasure hunter na si James.
Nagkita sila sa isang fast food chain at habang kumakain at nagkakape ay napag-usapan nga nila ang tungkol sa sinasabi ni Martel kagabi. Sir Fonso, ito po, sa akin lang naman Pero kung ako sa'yo huwag ka na makisangkot sa sinasabi ni Sir Martel. Biruin nyo, Kapis pa talaga yung tinutukoy niyang lugar. Pero maganda sa Kapis at wala naman ako nakikita masama. Taga roon kaya yung katrabaho ko. Ilang beses na rin ako nakapunta roon. Sumama na nga rin ng isang beses yung boyfriend ko Wala naman sigurong masama kung makikinig tayo sa sinasabi ni Martel. Ang sa akin lang naman, Ate Camila. Alam naman natin ang reputasyon ng lugar na yun pagdating sa kababalagan. Naintindihan kita. Pero si Martel na yun, di ba? Hindi naman basta-basta magkukwento ang taong yun ng walang basihan. Hindi mema yung best friend nitong boyfriend ko. Yung bang mema sabi lang? Talagang based on fact yun palagi. Maingat na tao yun Pagdating sa ganyan, at ayaw niyang napapahiya. At saka, treasure hunter tayo. Kung totoo ngang mayaman, malaking bagay yun. Paano po kung delikado? Di po ba hanggang ngayon hindi na sumasagot si Sir Martel, di ba? Sa pagkakatanda ko, hindi talaga nagpapalobat ng CP yun Kaya imposibleng hindi siya sasagot sa tawag lalo na't importante. Ayaw ko mang sabihin to. Baka posibleng may nangyari sa kanya sa sinasabi niyang lugar. Delikado. Yun na nga ang isa ko pang pinag-aalala Kung may nangyari man sa kanya, hindi ko kayang pabayaan si Martel. Pupuntahan ko siya sa Baryo Luntian. Alam niyo po ba kung saan yun? Malawak din po kasi yung Kapis, Sir Fonso Diyan naman tayo palagi nagsisimula sa malawak na lugar hanggang sa paliit ng paliit at hanggang sa makita natin. Wala nang dapat na aksaying oras. Pupunta na ako sa Kapis. Sasama ko. Hindi ako papayag na mag-isa ka lang na pumunta ron. Siyempre, hindi rin naman ako magpapaiwan sa adventure na to, no? Para na rin makita natin si Sir Martel kung saan man siya napadpad. Wala nang ang inaksayang oras ang tatlo. Matapos nilang makapagayos ng mga dadalhin ay nagbiyahe na nga sila patungong Kapis. Pagdating sa nasabing probinsya, habang nasa bus ay nakatanaw lang si Alfonso sa bintana. Iniisip niya pa rin ang huling usapan nila ni Martel. Bago ito hindi na sumagot hanggang sa ngayon. Napaisip tuloy siya habang punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. Nasaan ka ba, Tol Martel? Saan mo matatagpuan yung Baryo Luntian na yan? Kagad nilang tinungo ang kapitolyo ng probinsya. Nagpakita kagad sila ng mga valid IDs para mas mapabilis ang pagtatanong. Una na nga nilang isinangguni ang tungkol sa Baryo Luntian. Pero ganun na lang ang gulat nilang tatlo nang sabihin sa kanila ng isang opisyal sa kapitolyo na walang ganoong lugar sa probinsya. Ipinagpilitan pa nga ni Alfonso ang tungkol dito at kamuntikan na silang mauwi sa pagtatalo. Mabuti na lang ay sinabihan na ni Camila si James na lumabas na muna at ang dalaga na ang makikipag-usap. Makalipas ang ilang minuto, bigo sila na nagtambay na muna sa isang fast food chain para kumain, magpahinga at makapag-isip-isip. Parang imposible naman na walang ganung pangalan ng baryo sa probinsyang ito. Baka naman sir, hindi Kapis ang binanggit na lugar ni Sir Martel. Kapis talaga yung sinabi niya, sigurado ko. Nagtanong na rin ako sa kanila. Ang sabi ng Auntie Dorny niya, Kapis nga rin daw ang sinabi ni Martel sa kanila. Pero wala silang ideya kung anong pupuntahan dito ng best friend ko. Kaya hindi ko na lang din muna sinabi na posibleng nawawala nga si Martel. Naku po, nakakapag-alala na tuloy kung nasaan si Sir Martel. Yun na nga rin ang iniisip ko Bakit hindi tayo magpatulong sa kinaukulan para marami ang maghahanap? Pasensya na mahal pero wag na muna siguro. Narinig mo naman yung sinabi ng mga tao sa Kapitolyo. Walang Baryo Luntian dito sa Kapis. Kapag sinabi natin na nawawala rito si Martel, baka ituro lang tayo sa ibang probinsya. Naalala ko rin bigla yung sinabi niya nung gabing yun Hindi raw nakatala sa mapa yung baryo na yun. Sinunod niya lang daw yung instruction sa dokumento ng lola niya
Ibig sabihin, mahiwaga yung baryong yun? Parang gano'n na nga. Ang problema lang natin, kung saan tayo magsisimula na tuntunin ang huling lugar na pinuntahan ni Martel. No need na problema about yan, mahal. Nakalimutan niyo na ba na may tracker tayong 4? Connected ang mga GPS natin sa isa't isa? Check niyo yung mga cellphone niyo. Nagulat sila nang sa ipinakitang GPS ni Camila, doon nga ay natuntun nila ang huling pinuntahan na lugar ni Martel bago siya mawala. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Nagbiyahe na sila kaagad papunta sa isang baryo at doon pansamantalang naghanap ng mauupahan. Napagdesisyonan kasi nilang magtagal doon para mahanap nga ang nawawalang si Martel pati ang nasabing tila mahiwagang baryo ng luntian. Mainit ang sikat ng araw nang bumaba sina Alfonso, James at Camila mula sa sinasakyang jeep kanina. May dala silang tig-isang malaking backpack at ilang kagamitan dahil nga sa magtatagal sila sa nasabing probinsya. Sa tulong ng GPS ay natuntun nga kagad nila ang huling pinuntahan ni Martel na tila liblib na lugar na rin. Grabe, ang haba ng biyahe. Parang natagtag ako ng gusto. Yung puwet ko halos mamanid na nakakaupo eh. Ate Camila, ang dami mong kinain kasi kanina nung nandun tayo sa bayan. Tapos, ang dami mo palang dala ngayon. Ikaw ang may pinakamabigat na bitbit sa atin Excuse me, James. Hindi natin alam kung gaano katagal tayo dito, no? Mas mabuti na yung laging maging handa tayo, lalo na tinahanap natin si Martel. Okay. Napailing na lang si Alfonso pero napangiti rin siya kahit iniisip ang matalik na kaibigan. Ilang saglit pa ay inaya na niya ang dalawa. Naglakad sila papunta sa terminal ng tricycle dahil may kalayuan pa pala ang inuupahang bahay ni Martel bago siya mawala. Nagtanong na kagad sila sa tricycle driver at ang sabihin nila ang bakasyon ng liblib ay pinasakay kagad sila. Ilang saglit lang ay tinungo na nga nila ang nasabing lugar. Mga pasado 1:00 ng tanghali nang marating nila ang lugar. Pagkalapag ng mga gamit ay kumain muna sila ulit ng mga dalang pagkain na nabili nila sa kabayanan. Maya-maya pa, habang nagpapahinga sina James at Camila, ay lumabas muna si Alfonso para magmasid sa lugar. Nag-ikot-ikot muna sila sa buong bahay habang humahanap ng clue para makita si Martel. Saan ka ba nagsusuot, Martel? Asan ka ba? Matapos malibot ang buong bakuran, ay naglakad-lakad pa sila hanggang sa makapunta sa ilang kabahayan. Nang makita niya ang ilang kalalakihang nakatambay, ay nagtanong-tanong siya patungkol sa baryo luntian. Pero pare-pareho ang sagot ng mga kalalakihan. Wala rin daw ganoong baryo sa kanilang lugar. Pinakita niya rin ang mukha ni Martel at nakilala yun ng iilan sa kanila. Ilang araw-araw na malagi ang binata sa bakasyon ng liblib pero nawala na nga rin daw ito bigla. Matapos makakuha ng mga impormasyon, ay dali-dali siyang bumalik sa inuupahan nilang bahay. Doon ay naabutan niya sina James at Camila na nag-uusap. Oh, anong meron guys? Mahal, nabuksan na namin yung isang kwarto. Tama nga yung hinala natin kanina, na ito yung tinutulugan ni Martel. Nakita namin yung ilang gamit niya. Mga hindi pa nagagamit yung iba. Ibig sabihin, ilang araw pa lang siya rito. Nakita niyo ba yung cellphone? Hindi nga eh. Kahit yung mga importanteng gamit na dinadala natin, kapag may hinahanap tayo, wala rin. Malamang, dala niya yung mga yon. Nagtanong-tanong din ako sa labas kanina eh. May mga taong namumukaan siya. At ang sabi nga nawala na lang daw siya bigla. Sana naman okay lang si Sir Martel. Nag-aalala ako para sa kanya. Pero hindi ko naman nararamdaman na nasa kapahamakan siya eh. O sige na, magpahinga na muna tayo dahil medyo mainit sa labas. Mamaya mga bandang 4:00, saka tayo lumabas at maghahanap-hanap sa kakahuyan. Pati sa bundok hanggat maaari. Malakas ang kutob ko na nandun yung sinasabi niyang tagong lugar. Paano kung may salamaan kayong sinasabi niyang instruction dun sa dokumento ng Lola Imelda niya?
Paano kung bigla na lang naglaho sa hamog yung lugar? Parang yung katulad sa Biringan o yung iba pang mystical place dito sa Pinas. Pasensya na James pero hindi ko rin talaga alam ang sagot sa tanong mong yan eh. Sana nga ganun yung nangyari. Kung ganun, kailangan natin ng mga paranormal expert. Seryoso ka ba dyan, James? Opo ate, malay natin, di ba? Makatulong sila na mahanap kung nasaan si Sir Martel. Napapanood ko kasi sa mga palabas na ganun ang nangyayari. Para mahanap ang kinuha ng mga engkanto o kung anuman, dumudulog sila sa mga paranormal experts. Yan, kakapanood mo ng mga kababalaghan. Mga treasure hunter tayo, no? Hindi tayo into some kind of paranormal experts na yan. Sige na, mamaya na natin pag-usapan yan. Magpahinga na muna tayo para mas makapag-isip. Huwag kang mag-alala, James. Nasa option ko rin naman yung sinasabi mo eh. But for the meantime, matulog na muna tayo. Dahil alam kong pagod din tayong lahat sa biyahe at kakaisip eh. Ganun na nga ang ginawa ng tatlo. Pagkalipas ng ilang oras, pasado 4:30 ay sabay-sabay silang lumabas para magtanong-tanong at maghanap na rin ng clue kung saan na napunta si Martel. Pero katulad ng nauna nang nangyari kay Alfonso, bigo silang makakuha ng iba pang impormasyon. Bukod sa nagsasabing may ilan ngang namumukhaan si Martel, pero walang nakapagsasabi kung nasaan talaga siya huling nakita at bukod dito ay nabigurin silang matunton ang nasabing Baryo Luntian. Dumaan na lang sila sa talipapa at bumili ng makakain para sa hapunan bago bumalik sa bakasyon ng liblib. Habang nagluluto si Camila, nag-usap na muna sila patungkol sa mga dapat gawin. Kung walang nakakaalam ng Baryo Luntian, ano natin hahanapin si Sir Martel? Bukod sa lugar na to wala na po tayong basehan kung saan siya makikita eh. Malaking tulong naman na nalaman natin kung nasaan siya huling natagpuan. Kilala ko si Martel. Siguradong mag-iiwan yun ng mga palatandaan. O kung hindi naman, hindi yun lalayo rito. Ano po yung gagawin natin? Hindi tayo susuko. Kahit anong mangyari, kailangan natin makita si Martel at maisama pabalik sa atin. At kung sakali mang nahanap na niya yung lugar kung saan nandun yung sinasabi niya kayamanan, mas maganda, hindi ba? Sana nga po. At ayos lang talaga si Sir Martel. Sa ganito mga panahon, importante na maging optimistic tayo. Walang dapat po ang pagiging negatibo dahil hindi ito makakatulong sa atin. Napakibit-balikat na lang si James at kasunod nito ay humingi na rin ng tulong si Camila para madaling matapos ang niluluto niyang sinampalukang manok. Samantala, nagmasid-masid naman ulit si Alfonso sa kwartong tinulugan ni Martel. Naghanap pa na ulit siya ng clue hanggang sa makita ang isang lumang notebook. Aba, journal to ni Martel Bakit niya iniwan dito? Lagi niya itong dinadala kapag lumalabas siya. Ay nako, ano kayang nangyari rito? Posible kayang may nanloob sa kanya at nakidnap siya? Binuklat niya ang nasabing journal at pagdating sa kalagitnaan ay nakita niya ang huling sulat doon ni Martel. Ilang araw bago ito mawala, binasa ito ng malumanay ni Alfonso habang nakaupo sa kama. Nararamdaman ko nang makikita ko ang nawawalang Baryo Luntian. Noong nakaraang araw, inumpisan ko ang paggawa ng mga instruction sa lumang dokumento ni Lola Imelda. Success ang una kong ginawa. Kailangan ko na lang sundin ang 4 pang natitira. Parang palagay ko, para siyang hugis bituin kung susumain. Parang susi ito papasok sa Baryo Luntian. Totoo pala talaga. Ang buong akala ko gawa-gawa lang to. Pero totoo talaga. Hindi ko alam kung paano naitago ang baryo. Kung anong klaseng salamangka o magic ang ginamit nila. Wala akong idea. Pero totoo talaga. Kaya hindi malayong totoong-totoo rin ang kayamanan na tinatago ng mga Kastila noon sa nasabing baryo.
Kapag nakapasok na ako, saka ko sasabihin sa best friend ko ang tungkol dito. Hanggang dito na lamang muna. Napabuntong hininga si Alfonso dahil wala nang kasunod ang sinulat ng matalik niyang kaibigan. Kaya pala, hindi alam ng mga taong tungkol sa Baryo Luntian. Talagang nakatago pala yung Baryo Luntian na yun. Posibleng nandun na si Martel. Pero, paano namin matutuntun yung baryong yun kung hindi namin alam ang daan? Natigilan na siya matapos makarinig ng tila mga yabag sa labas ng bahay. Tumayo siya at sumilip sa labas pero wala naman siyang nakitang tao roon. Ihip lang ng hangin ang narinig niya kaya hinawi na lang niya ang kurtina paloob at lumabas na ng kwarto si Martel. Nang nasa kusina na, habang naghahapunan ay dinidiscuss niya sa mga kasama ang tungkol sa nabasa sa journal ng matalik niyang kaibigan. Nagulat sina James at Camila matapos kang marinig ang tungkol sa nawawalang baryo ng Luntian. Paano natin siya makikita, Sir Fonso? Kung di naman natin alam yung instruction para makapunta sa Baryo Luntian. Kasi sa pagkakaintindi ko, yung instruction lang dun sa lumang dokumento ni Lola Imelda ang way papunta sa lugar na yun eh. Yun na nga nagpapasakit ng ulo ko eh. Paano po kung trap na siya sa lugar na yun at di na niya alam ang daan pabalik? Wag mo nang pasakitin palalo ulo ko, James. Nagsasabi lang naman po ako ng mga posibilidad na pangyayari, sir. Palagay ko naman, kung meron instruction si Lola Imelda papunta sa Baryo Luntian, malamang meron din yung instruction kung paano makakalabas ng lugar na yun. Bakit po hindi pa rin nagpapakita si Sir Martel? Ilang araw na po siyang nawawala ah. Posible kayang may nangyari na talaga sa kanyang masama? O pwede rin namang inaalam niya pa yung instruction kung paano makakabalik dito sa atin. Sa tingin ko, mahal, yung suggestion ni James na manghingi tayo ng tulong sa mga paranormal expert, gawin na natin. Wag na muna. Ayaw ko makaagaw din tayo ng atensyon sa ibang tao. Sa ngayon, tayo-tayo na lang muna ang gumawa ng paraan para kapag wala na talagang pagpipilian, hahanap na tayo ng makakatulong sa atin. Basta, isikreto na lang muna natin ang tungkol dito. Delikado rin kasi kung sakali mang totoong may tagong yaman sa nasabing baryo na yun eh. Naunawaan naman ni na James at Camila ang naisiparating ni Alfonso. Kaya sinunod nila ang nais nun. Nang lumalim na ang gabi, nakaupo si Alfonso sa veranda ng kanilang inuupahan. Tinititigan niya ang kagubatan habang nakikinig sa ingay ng mga kuliglig. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si James na may daladalang 2 bote ng alak na kasama sa nabili nila kanina. Sabi ko na eh, hindi ka pa natutulog eh. Sir, ito po, 1 bote muna. Hindi ka talaga nawawala ng alak eh, no? Kailangan natin to, sir eh, para pampaimbing ng tulog. Sa bagay, tama ka. Hindi rin talaga ako pinatutulog ng pag-iisip ko kay Martel eh. Ayaw ko mang isipin yung mga sinasabi mo kanina na baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Pero hindi rin naman may sasantabi yun. Sana lang talaga ayos siya. Sabi niyo nga po, sir, di ba? Maging optimistic lang tayo. Stay positive, di ba? Natigilan na si James sa pagsasalita dahil nakarinig sila ng kaluskos malapit sa kanilang pwesto. Pagtingin nilang dalawa sa halamanan sa kanan ay nakita nilang may kung anong gumagalaw doon. Dali-daling binuksan ni James ang flashlight ng kanyang cellphone at itinapat doon ng ilaw. Tila gumagapang ang kaluskos kaya sinundan nila yun ng tingin habang sumusunod din ang flashlight dito. Nagkatinginan pa sila ng sabay. Kinukutuban. Dali-daling kinuha ni Alfonso ang lisensyado niyang baril na nakatago lang sa likod niya. Tumayo sila pareho at naglakad pababa sa veranda. Sino yan? Lumabas ka dyan! May baril ako dito! Papuputokan kita kapag hindi ka lumantad! Tila natakot kung sino mang nagtatago sa halamanan. Lalong lumakas ang kaluskos hanggang sa lumayo na yon. Sinubukan nilang habulin pero mula sa hindi kalayuan ay nakarinig na sila ng nakakakilabot na alulong ng aso. Sabay silang napahinto at napatingin sa nilalang na hahabulin sana nila. Nakita nila ang itsura ng isang matandang babae pero nakalayo na yon.
Hahabulin pa nga sana ni James pero pinigilan na siya ni Alfonso. Bakit niyo ako pinipigilan? Maabutan ko naman yung matandang babae na yun eh. Narinig mo ba yung alulong kanina? Opo. Alam mo naman ang kasabihan patungkol sa pag-alulong ng mga aso, di ba? Opo sir, pero totoo ba yun? Sa mga ganitong klase ng probinsya, mas mainam nang pakinggan natin ang mga ganoong pamahiin. Alalahanin mong wala tayo sa Maynila. Halika na, bumalik na tayo. Doon na rin natin ubusin yung iniinom nating alak. Sige sir, noted po. Sabay na nga silang bumalik sa loob ng bahay at ipinagpatuloy ang pag-uusap habang inuubos ang tig-isang bote ng alak. Nang matapos na, ay nagpaalam na siya kay James na naiwan sa sala dahil gusto pa nitong uminom ng isa pang bote. Pagdating sa kwarto ay tumabi na siya kay Camila na nahihimbing na sa pagtulog. Bago matulog ay napaisip pa siya tungkol sa matandang babaeng nakita nila kanina. Ano kaya minamatyaga na matandang babae na yun dito? Hindi kaya may kinalaman siya sa pagkawala ng best friend ko? Bukas, dapat makita ko siya. Mahal, matulog ka na. Baga pa tayong pupunta sa gubat para maghanap ng mga clues na magtuturo sa kinaroroonan ni Martel, di ba? Sige mahal. Tulog ka na. Tulog na tayo. Niyakap na nga niya ng maigpit ang girlfriend at nakatulog na sila na mahimbing. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng gamit, may biglang kumatok sa pinto. Nang pagbuksan niyo ni James ay tumambad sa kanilang paningin ng isang matandang babae. May kulay abo na itong buhok at nakasuot ng lumang saya at may lumang kahoy na hawak bilang tungkod. Nagkatinginan sina Alfonso at James dahil namumukhaan nila ang nasabing estranghera. Si Camila naman ay tila nagtataka dahil wala siyang kamalayan sa mga nangyayari. Ikaw yung kagabi ah. Ano pong ginagawa niyo dito? Bakit niyo po kami minamatyagan kagabi? Pasensya na sa pagmamatsyag ko kagabi. Kaya nga ako naparito para magpaliwanag sa inyo. Nagulat lang din kasi ako nang marinig ko doon sa mga kabahayan na may tao na ulit dito sa bakasyon ng liblib. At kung hindi ako nagkakamali, hinahanap niyo ang dating umuupa rito, hindi ba? Kilala niyo po si Martel? Siya nga. Martel nga ang pangalan niya. At nagpunta siya sa Baryo Luntian na hinahanap niyo rin ngayon. Tama ba ko? Alam niyo rin po yun, Lola? Ang tungkol sa Baryo Luntian? Corazon ang pangalan ko. At oo, alam ko ang tungkol sa lugar na yon, kung saan nagpunta ang kaibigan ninyo. Dahil sa sinabing yon ng estrangherang matanda, ay nagkatinginan sina Alfonso, James at Camila. Dahil sa wakas, may isang tao na rin na nakakaalam ng baryong nawawala. Sabay-sabay silang naglapag muna ng mga gamit at pinatuloy sa loob si Manang Corazon. Nagtimpla na rin muna kaagad si Camila ng tsaa para sa matandang babae. Seryoso namang naupo sina Alfonso at James para pakinggan ang mga ilalahad ng tila misteryosang ginang. Ako po pala si Alfonso, ito naman si James, at yung babaeng kasama namin ni girlfriend ko si Camila. Mawalang galang na po, Manang Corazon. Gusto ko lang din po munang humingi ng paumanhin sa mga nasabi ko sa inyo kagabi ah. Alam niyo naman po, nag-iingat lang kami. Naintindihan ko naman yon, iho. Kahit sino naman siguro ay ganun ang gagawin. Hihingi lang din ako ulit ng tawad patungkol sa kagabi. Pasensya na po sa agaran kong tanong ah. Nag-aalala na rin po kasi kami sa best friend kong si Martel eh. Pwede niyo po bang ituro sa amin kung paano makakapunta dun sa nawawalang baryo ng Luntian? Oo. Ako ang natitirang tagapag-ingat ng lihim ng baryo. Matutulungan ko kayo pero bago yon ay nais kong itanong. Handa ba kayong harapin ang kapalit? Ano naman po yung kapalit? Baka naman po binubudol niyo lang kami ah. Uunahan ko na po kayo. Mukha lang po kaming mayayaman pero hindi pa kami mapepera. Salamat, iho. Pero hindi naman ako nangangailangan ng pera. Sa Baryo Luntian, nagkalat lang ang ginto, pero hindi ito pinapansin ng mga taga roon dahil hindi naman lahat ng yaman ay ginto. Nagkatinginan sina Alfonso at James
habang si Camila ay kadarating lang at takang-taka habang iniaabot sa matandang babae ang tsaa. Dahil kasi sa sinabi ni Manang Corazon ay nakumpirma nila na maraming natatagong yaman ng Baryo Luntian. Kitang-kita ang mga ngiti sa mga mata nila, lalo na kay James na halos magningning na kaagad ng mga mata sa pag-iisip ng ginto. O pwede niyo po ba kaming dalhin sa Baryo Luntian? Kung nasaan ang kaibigan kong si Martel? Kung tutulungan niyo po kami, pangako po na babayaran po namin kayo sa abot ng aming makakaya. Katulad nga ng sinabi ko kanina, tutulungan ko kayo. Pero meron itong kapalit. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko kailangan ng pera o kahit na anong meron kayo. Kung ganun po ano pong kailangan nyo? Kailangan ko ng kaunting sariwa ng dugo ninyong tatlo. Po? Sariwang dugo? Ano naman pong gagawin nyo sa dugo namin? Huwag kayong matakot at huwag niyong masamain ang hinihingi ko. Ang patak ng dugo niyo ang isa sa kailangan para makapasok sa nawawalang baryo. Sinabi ko na kanina na ako ang natitirang tagapag-ingat ng baryo at para mabuksan ang lagusan ay kailangan gawin ng isang importanteng orasyon. Ang orasyon ay nangangailangan ng dugo ng mga papasok sa Baryo Luntian. Ganun po ba? Kung yung pong requirements, handa po akong magbigay ng dugo ko para makapasok na sa Baryo Luntian at makita ko ng best friend ko. Ako rin, excited na akong makita ang makinang na nawawalang baryo. Kung ganun, pwede na nating simulan kahit anong oras? May tanong lang po ako sa inyo, Manang. Bakit niyo po kami tinutulungan? At nakakapagtaka lang dahil wala kayong hinihinging kapalit. Magandang tanong yan, Ineng. Gusto ko lang na makuha niyo na ang kaibigan ninyo. Ayaw ko na rin may nagtatagal sa Baryo Luntian, lalo na sa mga katulad ninyo. Kung ganun alam niyo po na mga treasure hunters kami? Oo. Marami-rami na rin ang mga katulad niyong naganap sa Baryo Luntian pero kayo lang ang pinahintulutan ko. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil ang kaibigan niyo. Kailangan niyo na siyang isama pabalik. Sinabi niyo po kanina na maraming ginto sa Baryo Luntian. Okay lang po ba kung kukuha kami ron? Siyempre naman, okay na okay lang yun, di po ba? Napapaismid lang ng ngumiti si Manang Corazon. Kaya tila mas lalong nagduda si Camila sa ikinikilos ng kanilang kausap. Iba talaga ang kutob niya sa matandang babae. Pakiramdam niya ay maiba itong pakay sa kanila. Ngumiti si Manang, ibig sabihin pwedeng-pwede natin kunin ang mga ginto. Ito na yung break natin. Tama si Martel, sir. Yayaman na tayong lahat nito. Tara na, at nai-excite na ako. Sigurado po ba kayo naligtas ang baryong yon? Ate Camila naman, anong klaseng tanong yan? Mapupurnada pa tayo nito kapag nagkataon Pasensya na po sa tanong ko pero nagtataka lang ako dahil bakit hindi na lang po kayo mismo ang nagpabalik sa kaibigan namin kung talagang okay lang siya? Naiintindihan ko ang sinasabi mo, Iha. Pero dahil sa mga kayamanan na meron ng baryo, sa tingin mo ba papayag na umuwi kagad ang kaibigan niyo? Sa tingin ko, kayo lang ang may kakayahang makapagpabalik sa kanya. Naiintindihan ko rin naman kung hindi kayo maniniwala. Pwede na akong umalis ngayon. Pero kung magbago na ang isip niyo hanapin niyo lang ako sa gubat. Sige po, pag-uusapan po muna namin ang tungkol dito. Hindi kasi kami basta-basta na lang pwedeng magdesisyon lalo na't nararamdaman kong hindi basta-basta ang Baryo Luntian na sinasabi niyo Sige, naiintindihan ko. Aalis na muna ako para makapag-usap na kayo. Papaalalahanan ko lang kayo na mabilis ang pagtakbo ng oras at hindi natin alam kung ano ang nasa nawawalang baryo. Kaya sana, mapag-isipan nyo na ng mabuti. Maraming salamat sa tsaa. Pag-alis ng matandang babae ay tila nagmaktol si James habang si Alfonso naman ay napapaisip. May punto rin naman kasi ang girlfriend niya kahit gustong-gusto na niya talagang mapuntahan ng Baryo Luntian. Ano ba naman yan, Ate Camila?
bakit mo naman sinabi yun sa matanda? Paano na lang kung magbago ang isip niya na hindi tayo tulungan? E di matatrap na ng tuluyan si Sir Martel sa Baryo Luntian. Huwag kang umasa na parang concern ka talaga kay Martel ah. Kitang-kita ko sa mga mata mo na parang kumikinang naginto lang ang habol mo. Kaya nga po tayo naging treasure hunters, di ba? Para saan pat hindi tayo makaka-interes sa ginto? Yung palay na po mismo lumalapit sa atin oh. Inaayawan niyo pa? Hindi sa inaayawan ko. Hindi ko lang makita yung sense ng pagtulong niya na walang kapalit. Siguradong may ibang plano yung matandang yan eh. Nararamdaman kong hindi yun maganda. Paano po pala ate kung mali yung pakiramdam niyo na yan? Di ano na mangyayari kay Sir Martel doon sa baryo? Hahayaan na lang ba natin siya? Wala naman akong sinabing hahayaan na lang natin siya eh. Kaya nga tayo nag-uusap-usap ngayon. Sir Fonso, ano na po plano niyo? Ginto na yun Baka kapag nagbago pa yung isip ng matandang estranghera na nagkakawang gawa baka maging bato pa yung ginto. At hindi na natin makita si Sir Martel. Tama na. Bigyan niyo muna ako ng katahimikan. Kahit saglit lang, para makapag-isip-isip naman ako. Kumalma lang din muna kayo ha, kayong dalawa. At huwag kayong magtalo, okay? Sir, huwag na natin patagalin ang pag-iisip. Narinig naman natin yung sinabi ni Manang Corazon na tumatakbo ang oras. Baka habang tayo nag-iisip dito, kung ano-ano na palang nangyayaring hindi maganda doon kay Sir Martel. Yun naman pala eh. Kung may nangyayari ng hindi maganda kay Martel, bakit pa natin ilalagay sa panganib ang mga sarili natin? Parang tayo na mismo ang tumatalon sa bitag kung ganun eh. Pag-isipan mo itong mabuti, mahal ah. Alam kong nakasalalay ang buhay ni Martel, pero paano mga buhay natin? Pare-pareho tayong malalagay sa alanganin kung magkataon. Huwag tayong maaakit sa ginto ah. Ate naman, ginto na yun eh. Ano ba naman tong si Ate Camila? Problema mo, James. Lumalabas ang tunay mong kulay dahil dyan sa kayamanan ah. Sinabi ng tama na eh. Manimik na nga kayo, pwede. Imbis na nakakaisip na tayo ng paraan, mas inuunan nyo pa yung pagtatalo. Mga makasarili kayo. Dahil dito ay kinalbog ni Alfonso ang lamisita at saka nagtuloy-tuloy sa kanyang kwarto at nagkulong. Naiwan na lang sa sala sina James at Camila na tila natauhan din dahil sa sinabing yun ng kanilang leader. At mula sa hindi kalayuan, lingid sa kanilang lahat ay nakatingin lang pala si Manang Corazon na tila natutuwa sa kanilang pagtatalo-talo. Para bang alam na ng matandang babae kung paano paiikutin ang bawat isa sa kanila. Mailam kang babae ka, pero sigurado naman akong hindi ka susundin ng nobya mo. Mas importante pa rin ang buhay ng matalik niyang kaibigan. Naglaho na siya sa kakahuyan pagkasabi noon, habang ang tatlo sa bakasyon ng liblib ay tila nananahimik. Mabilis na lumipas ang oras. Inabot na sila ng tanghali pero wala pa rin kumikilo sa tatlo. Nasa magkahiwalay na kwarto sina Alfonso at James habang si Camila ay nakaupo lang sa sala at nag-iisip-isip. Ilang saglit pa ay lumabas na nga ang leader sa gilid at tinawag silang lahat. Seryosong naupo ang tatlo sa sala. Nakayukod si James at si Camila naman ay nakahalukip-kip habang nakasimangot. Nakapagdesisyon na ako. Ako na lang ang pupunta sa Baryo Luntian. Ha? Anong ikaw lang? Para wala ng gulo. Well, kung yan ang desisyon mo, sasama ako. Kahit sa ayaw o gusto mo, sasama ako dahil desisyon ka naman to. Ako rin, sir. Sasama ako. As usual, sasama ka dahil sa ginto, hindi para makita si Martel. Isipin mo na gusto mong isipin sa akin, ate. Wala na akong magagawa dyan. Kung magtatalo na naman kayong dalawa, ako na lang talaga pupunta sa kakahuyan, sa bahay ni Manang Corazon. Dahil dito ay natigilan na ang dalawa. Wala na silang nagawa kundi ang sumunod sa pag-aayos ng mga sarili. Kumain lang din muna sila at bago mag-alas 5 ng hapon ay tinahak na nila ang kakahuyan. Inabot din sila ng higit 15 minutos bago matunto ng barong-barong ni Manang Corazon. Tumambad kagad sa kanila ang matandang babae na nakangiti.
Wala namang imik si Camila na nag-oobserba lang habang pumapasok sila. Buo na ba ang desisyon ninyo? Opo, Manang. Kung ganon, pumasok kayo sa loob at ipapaliwanag ko na mabuti. Pumasok na nga sila sa loob ng kubo ng matandang ginang. Doon ay bumungad sa kanila ang iba't ibang klase ng mga halamang gamot na nakalagay sa maliliit na paso. May ilan ding mga iba't ibang uri ng buto na nakasabit sa kahoy na pader at ilang likido na nakalagay sa tila nilulumot na garapon. Mas lalo tuloy na ginala si Camila kay Manang Corazon kaya napakapit siya sa boyfriend at napabulong. Mahal, hindi talaga maganda ang kutob ko sa matandang yan. Minahon ka lang, mahal. Ipaubaya mo na muna sa akin to, please. Napabuntong hininga na lang si Camila bago sila maupong tatlo. Ilang saglit pa ay ipinaliwanag na nga ni Manang Corazon ang mga gagawin nila. Bukod sa pag-aalay ng kaunting dugo, ay kailangan pa nila maghintay na mag-alas 10 ng gabi. Ayon kasi sa matandang babae, ay ito raw ang tamang oras para isagawa ang ritual. Dahil tuloy doon, ay nagtagal pa sila sa barong-barong at marami silang nalaman na katauhan ni Manang Corazon. Bukod nga sa siya ang natitirang tagapagbantay sa lagusan ng nawawalang baryo, ayon pa sa kanya ay galing sila sa lahi ng mga babaylan. At noong panahon ng mga Kastila, sa pinagsama-samang Salamanca at Karunungang Itim, ay naitago nga ang baryo Luntian kasama ng ilang yaman katulad ng ginto. Ginawa ito ng mga tao roon dahil para makaligtas sa gerang nagaganap. Hindi ito lubos mapaniwalaan ng tatlo. Lalo na nang malaman nila na may mga tao pang nabubuhay hanggang ngayon sa baryong tinutukoy na matandang babae. May halong kaba at pagka-excite tuloy sa puso ni Alfonso. Habang kitang-kita pa rin sa mga mata ni James ang pagnanasa sa kayamanang nakatago sa nawawalang baryo. Kaya sa tuwing mapapalingon sa kanya si Camila ay napapaismid na lang ang dalaga dahil alam niya ang hangarin ng puso ng malusog na binata. Napabulong na lang tuloy siya sa sobrang pagkadismaya sa kakilala. Napaisip din siya dahil nga sa mga taong nasa baryo Luntian. Kung hanggang ngayon ay nandun pa rin ang mga tao sa baryong yon, ibig sabihin ba nito matagal na silang nabubuhay? Paano nangyari yon? Sigurado kung may nangyari sa kanila na hindi pa sinasabi sa amin na matandang to. Sa dami ng mga napag-usapan ay hindi nila namalayan ang pagtakbo ng oras. Sumapit na nga ang alas 10 ng gabi. Tahimik na ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Nasa gitna ng sala sina Alfonso, James at Camila. Kasama si Manang Corazon na nakaupo sa lumang silyang kahoy. May hawak ang matandang babae na kapiraso ng papel na puno ng ukit na simbolo. Nakalabas at nakasindi na rin sa mesa ang ilang kandila na siya ring inilagay na matanda. Nandun na rin ang maliit na patalim na siyang gagamitin nila sa paghihiwa sa kaliwang palad bilang parte ng ritual. Makinig kayo. Katulad ng sinabi ko kanina, ang patak na mga dugo nyo ang magsisilbing pagkilala sa inyong pagtawid. Pero hindi ibig sabihin nito ay ligtas na habang ginagawa natin ito. Ang daan patungo sa baryo Luntian ay hindi simpleng kalsada lang. Nakatago ito sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng mga buhay at ang mundo ng mga nilimot. Ang makakatawid lamang ay yaong makikinig at susunod sa orasyon na gagawin natin. Kapag naligalig kayo sa mga espiritu o demonyong nasa pagitan ng daan, hindi ko na kayo sagutin. Katulad ng sinabi ko kanina, ituon nyo lang ang sarili sa pagtawid sa lagusan kapag nakabukas na ang daan. Mahal, sigurado ka na ba talaga rito? Pwede pa tayong umatras. Iba talaga ang kutob ko Pasensya na, mahal, pero hindi kita mapagbibigyan ngayon. Alam mo naman kung gaano kaimportante sa akin si Martel. Hindi ko lang siya basta best friend. Kapatid at kapamilya ko na siya. Alam mo naman ang naging sitwasyon ko noon, di ba? Na sila lang ang kumupkup sa akin. Kaya sana maintindihan mo ko, mahal.
Naintindihan ko naman yun eh. Pero nag-aalala lang talaga ako, mahal. Humawa ka lang ng maigpit sa kamay ko, mahal. Sabay-sabay tayong papasok. Hindi kita iiwan, promise. Ihandaan niyo na ang inyong mga sarili. Kapag sinimulan ko na ang orasyon, sigurado kong may mga lilitaw na hindi niyo maiintindihan. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong bibikas ng kahit na anong salita maliban sa mga ituturo ko. Kapag may isa sa inyong pumalya, siguradong tatangayin kayo ng mga elemento sa pagitan ng lagusan at hindi na kayo makakabalik pa. Dahil sa sinabing yon ni Manang Corazon, ay lalong kumabog ang dibdib ni Camila. Pakiramdam niya sa bawat salita ng matandang babae ay may bigat na parang bumabalot sa kanilang tatlo. Nang masiguro na handa na ang lahat, ay inilabas na ng babaylan ng 4 na kandilang itim at sinindihan. Iniligay niya ito sa 4 na sulok ng lamisita kasamang iba pang mga kandilang naroon na. Umaningaw-ngaw ang himig ng malamig na hangin kahit nakasara ang mga bintana. Damang-daman nila ang kakaibang enerhiya na may dalang kabigatan. Lalong napahigpit ang kapit ng kamay ni Camila sa kanyang boyfriend. Si James naman ay tila nanginginig pa rin ang mga mata dahil sa pagka-excite na makita ang kayamanan sa Baryo Luntian. Nagsimula ng kumumpas sa hangin si Manang Corazon. Pagkalaon ay mas lalong tumindi ang lamig sa kapaligiran. Sinimulan na niya ang pagbibigkas ng orasyon. Mga kakaibang salita na siya lang ang nakakaunawa. Dahil dito ay tila mas tumindi ang bigat ng kapaligiran. Damang-daman nila ang mga yon na parang sila'y hinahatak na matinding gravity pababa. Napaipit lalo ang paghahawak kamay ni na Alfonso at Camille dahil patindi ng patindi ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid. Nagpatuloy pa sa pagbibigkas ng orasyon si Manang Corazon hanggang 12 ulit. Pagkatapos siyang magsalita ay tila nilamo na matinding katahimikan ng paligid. Para bang dumilim kahit pa may kandilang nakasindi. Sa ngalan ng mga anino na gabay ng lagusan, sa ngalan ng ilaw na siyang nagbibigay tanglaw sa daan, pakinggan ang aking hiling. Tanggapin ang mga patak ng dugo bilang sakripisyo na makikita ang aming tinatahak. Humudyat si Manang Corazon sa 3, kaya isa-isa nilang kinuha ang patalim at magkakasunod na naghiwa ng palad. Nang dumugo ay isinali nila ito sa mangkok na nasa gitna ng lamisita. Nang matapon na ay saka sila bumalik sa paghahawak ng mga kamay. Nagpatuloy naman ang matandang babae sa pag-uorasyon. Muling tumindi ang lamig ng kapaligiran dahil dito hanggang sa muli na namang mabalot ng katahimikan ng paligid. Kitang-kita nila kung paanong kumulo ang mga dugo nila na nasa mangkok. Ito naman ang nagsilbing hudyat para kay Manang Corazon. Muli sa ngalan ng mga anino na gabay ng lagusan, sa ngalan ng ilaw na siyang nagbibigay tanglaw sa daan, pakinggan ang aking hiling. Buksan ang lagusan patungo sa badong hindi nakatala sa mapa. Paintulutang makapasok ang may sakripisyong dugo sa Baryo Luntian. Habang sinasabi niya ang mga kataga, napansin ni na Alfonso na ang mga kandila ay nagbabago ng kulay. Mula dilaw, naging berde at kalaunan ay naging itim. Mahal, Fonso, nakikita mo ba yon? Ang apoy? Oo, mahal. Pero huwag ka muna magsalita. Sabi ni Manang, di ba? Sundin na muna natin siya. Habang tumatango ang dalagang takot na takot, ay nagpatuloy naman si Manang Corazon sa orasyon. Habang bumibigkas siya ng mga kataga, ay unti-unting lumitaw ang mga aninong parang usok mula sa sahig. Gumalaw ang mga yon na parang may sariling buhay at tila bumabalot sa paligid nila. Diyos ko, ano to? Hindi na to normal, mahal. Kumapit ka lang na mabuti sa akin, mahal. At sundin natin ang mga sasabihin ni Manang Corazon. Tumingin lang kayong lahat sa kandila. At katulad ng sinabi ko kanina, huwag niyong pansinin ang mga aninong nagsusulputan. Huwag niyong pakikinggan ang anumang sinasabi nila. Sa gitna ng takot,
Pinilit ni na Alfonso, James at Camila na mag-focus. Nakikita nila ang mga anino na tila nagsusulputan ng mga mukha na may mga matang walang puti at mga bibig na puno ng ngipin. Unti-unti na rin nilang naririnig ang mga kung ano-anong hinaing na mga ito, pero katulad ng bili na matandang babaylan ay hindi nila ito pinansin. Hanggang sa biglang may narinig silang malakas na ugong mula sa labas ng bahay. Umuga ang dingding dahil parang may malaking nilalang na tila nagpupumilit na pumapasok. Mahal, Fonso, may kumakalabog sa labas. Natatakot na talaga ako. Itigil na natin to. Wag! Makinig kayo mabuti. Wag na wag kayong titigil kahit na ano mangyari. Isa na lang ang bersikulo at makakatawid na kayo sa Baryo Luntian. Sinikap ng dalaga na sundin ang utos na matandang babae pero mas nadala siya sa takot. Nagpumiglas siya sa takot pero mas hinigpitan lang ni Alfonso ang paghawak sa kamay ng girlfriend niya. Sumenyas na nga ang matandang babaylan na sumabay sila sa sinasabi niya. Ganun na nga ang ginawa nila kahit kitang-kita ang takot sa mga mukha. At sa isang iglap ay nagliwanag na ulit ang lahat ng kandila. Kasunod nito ay sabay-sabay nang naglaho ang mga anino. Tila nasilaw silang lahat, kaya sabay-sabay din silang napapikit at pagmulat nila ay wala na sila sa inuupahang bahay. Sa halip ay nakatayo na sila ngayon sa gitna ng isang baryo. Malawak ang paligid, pero ang mga bahay ay gawa sa lumang kahoy at pawid. Ang mga tao ay tila mga estatwa lang na nakatitig sa kanila. Walang imik, titig na titig lang. Nasaan na po tayo, Manang? Nandito na tayo sa Baryo Luntian. Totoo ba to? Oo, makakasama niyo na ang taong hinahanap ninyo. Nasaan po si Martel? Hindi na ako ang makakasagot niyan, kundi sila. Napatingin sina Alfonso, James at Camila sa mga taong parang mga estatwa na nakatitig sa kanila. Dahil din dito ay nakaramdam sila na matinding pagkailang. Kakaiba kasi ang tingin ng mga taong yon na parabang sinusuri ang buo nilang pagkatao pati ang kaluluwa. Balak na sanang magtanong ni Alfonso pero tila tumalim ang tingin ng mga taong nasa harapan nila. Kitang-kita pa nga ni Camila kung paanong parang mamula ang ilan sa mga matang yon. Dahil dito ay muli siyang bumaling kay Manang Corazon. Subalit ganun na lang ang gulat nila dahil nawala na lang na parang bula ang matandang babae. Nasaan na si Manang Corazon? Hindi ko napansin, sir eh. Ikaw, mahal, napansin mo ba kung saan nagpunta si Manang Corazon? Hindi rin, mahal. Saan na nagpunta yun? Natigilan na sila dahil ang mga taong tila estatwang may masasamang titig ay nagsimula ng magsikilos. Napansin nila na tila namumula na ang mga mata ng ilan sa mga ito. Nagkatinginan silang tatlo nang maunawaan na tila hindi ligtas kung mananatili sila roon. Doon lang din napagtanto ni Alfonso na tila tama nga ang kanyang girlfriend na may kakaiba sa Baryo Luntian. Mabilis na gumana ang kanyang instinct. Hinatak niya sina James at Camila at tumakbo sila sa kakahuyang nasa likod. Nang masigurong ligtas na sila, ay naupo silang tatlo sa puno at nagtago. Hingal na hingal at kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. Sinasabi ko na nga ba hindi ligtas ang lugar na ito. Bakit ba kasi tayo nagtiwala sa matandang babaeng yun? Iniwan niya tayo sa kawalan. Paano ba tayo makakauwi nito? Ate Camila, isipin na lang natin maganda pa rin ang nangyari dahil dinala tayo ni Manang Corazon sa lugar kung saan maraming kayamanan. Narinig mo ba ang sarili mo ngayon, ha, James? Ganyan ka na ba talaga kasakim sa kayamanan? Talagang naiisip mo pa rin ang ginto? Hindi mo naiisip kung paano tayo makakauwi ng buhay? Kahit makuha mo yung mga sinasabi mong ginto, kung mamamatay tayo dito, wala ring silbi. Huwag na nga muna kayo magtalo at magingay. Baka marinig tayo ng mga taong humahabol sa atin eh. Hindi naman tayo sigurado, sir, na hinahabol nila tayo eh. Kahit sino naman siguro makakita ng dayuhan sa kanilang lugar, magugulat din at magagalit. Hindi lang siguro tayo nagkaintindihan. Kaya makipag-usap lang tayo na maayos sa kanila.
Nabulag ka na talaga ng kasakiman mo sa yaman, James. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi naman ako sana bubulag, Ate Camila. Ito naman talaga ang isa sa pinunta natin dito, di ba? Hindi lang naman para hanapin si Sir Martel. Hindi na natapos ni James ang pagsasalita dahil mula sa hindi kalayuan ay tila ba umuyog ang isang puno. Sabay-sabay silang napatingin dito simula sa ugat hanggang pataas. At ganun na lang ang gulat nilang tatlo nang biglang nagkaroon ng mga mata ang nasabing puno, pati bibig na naglalaway at may matutulis na mga ngipin. Doon nila napagtanto na hindi ito isang puno, kundi isang malahalimaw na nilalang. Dahil dito ay napasigaw si Camila sa takot. Tumalo ng halimaw na nagpapanggap na puno dahil ang balat nito ay parang ang ganon. Napatras naman silang tatlo pero nadapa si Camila kaya siya natalsikan ng maladagta nitong laway sa kaliwang hita. Pagtayo ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkamanhid hanggang sa mahirapan na siyang gumalaw. Dahil dito ay binutan niya ang boyfriend at patakbo silang lumayo sa lugar na yon. Ano yung halimaw na yun, sir? Hindi ko alam. Habang tinatakasan na malatuod na halimaw, mula sa hindi kalayuan ay may nakita si Alfonso na aninong nakatayo at nakatitig sa kanila. Nang makalapit na sila rito, ay nakilala niya agad ang nilalang. Ito ay walang iba kundi si Martel. Nanlaki ang mga mata nila, lalo na nang sumenya sa matalik niyang kaibigan na bilisan ng pagtakbo. Nang makalangpas na sila kay Martel, ay sa kanyon sinindihan ng sulo na hawak at tinagi sa malatuod na halimaw. Nagsisigaw yon hanggang sa tumakbo palayo sa kanila. Nagulat naman sina Alfonso at James at pagkatapos ay pumasok na sila sa yungib na pinagkukublihan ni Martel. Paglapag sa tila napaparilisang si Camila ay napatitig na matagal si Alfonso sa matalik na kaibigan. Siniguro niyang ito nga talaga si Martel kahit na maputla ang pagmumukha nito ngayon. Medyo nangayayat at parabang nangangalumata. Ikaw na ba talaga yan, best friend? Ikaw ba talaga yan, Martel? Oo, tol. Ako to. Buhay ako. Salamat at inaanap niyo ako. Natigilan si Martel dahil niyakap na siya ng maigpit ng matalik na kaibigan. Tuwang-tuwa talaga si Alfonso na makita ulit ang kanyang best friend. Salamat at nakita ka rin namin. Lagpas 1 linggo na kami rito sa Capiz na naghahanap sa'yo. Mabuti na lang talaga at natagpuan ka namin. Salamat sa Diyos. Paano niyo ako nakita? Wala namang silbi yung cellphone at GPS sa lugar na to eh. Dahil walang signal. Nalobat na lang yung sa akin eh. At di ko na rin alam kung saan ko na naiwan. Kaya pala, hindi rin nagana tong mga sipi namin. Oo, tol. At ang alam ko rin eh, walang ibang daan papunta dito sa Barrio Luntian kundi itong pagsunod sa instruction sa lumang dokumento ni Lola Imelda. Tinulungan kami ng isang matandang babae, si Manang Corazon. Pero hindi na namin siya nakita eh. Nawala siya bago kami habulin ng nilalang na yung kanina. Sir Martel, ano ba yung malatuod na nilalang na yun? At paano mo nalaman ang kahinaan niya? Isa yung tuuran. Ang tuuran na isang uri ng mga makalumang aswang. Ayon dito sa lumang dokumento ni Lola Imelda, nunggang panahon ng Kastila pa sila nag-e-exist. Kung ganun eh, may mga aswang din dito sa Barrio Luntian? Oo, at hindi lang tuuran. Dahil ayon dito sa nakasulat sa huli ko lang din nabasa, bukod sa tuuran ay may panikbot at luwad din. Pare-pareho silang mga makalumang aswang na nung panahon pa ng Kastila nag-e-exist. At ang mas nakakagulat sa nalaman ko, ang kapalit pala ng ginawa nila ay ang pagiging aswang ng mga taga-baryo. Kung ganun eh, lahat na nandito sa Barrio Luntian mga aswang na? Oo, ang mga taga dito ay hindi na mga ordinaryong tao. Dahil sa nangyaring ritual noon, ang naging kapalit ay ang mismong mga katauhan nila. Pero totoo ba yung tungkol sa ginto at kayamanan? Dahil sa sinabing yon ni James ay tila napaungot si Camila. Pero hindi naman siya makakilos dahil sa pagkaparalisa. Napansin siya ni Martel kaya nagulat ang matipunong binata nang makita ang dalaga na may dagtang laway sa kanyang hita. Nadagtaan ba siya ng tuuran? Hindi ko sigurado pero natalsikan siya ng laway eh. Nakakaparalisa ang dagtang walay ng mga tuuran.
Kaya mag-iingat tayo sa laway nila ah. Mabuti na lang at may dala akong halamang gamot galing sa isang barong-barong na nakita ko sa Kakahuyan bago magpunta rito sa Baryo Luntian. Inasikaso na nga kagad nila si Camille. Pinainom nila ito ng dalang halamang gamot ni Martel. Ilang saglit pa ay bumuti na ang lagay ng dalaga. Nakakapagsalita na siya pero hirap pa rin na maigalaw ang hita. Nagpalipas sila ng oras sa yungib dahil sinasabi nga ni Martel na yun ang pinakaligtas na lugar sa baryo. Sir, totoo po ba talaga ang aswang? Nakita mo naman di ba kanina? Hindi pa rin ba naniniwala? Naisip ko lang kasi, ang sabi ni Manang Corazon na bago tayo makatawid dito sa Baryo Luntian, nasa pagitan tayo ng kabilang mundo at pagkalimot. Naisip ko lang na baka nananaginip lang tayong lahat at kailangan lang nating magising. Tanga ka ba? Sa tingin mo panaginip lang itong nangyari sa akin? At kung panaginip lang to, hindi mo madadala yung ginto at kayamanang ginugusto mo makuha. Ate naman, huwag ka na magalit sa akin. May punto rin naman ako, di ba? Nandito rin naman na tayo. Bakit hindi pa natin kunin yung mga kayamanan na nandito bago tayo makaalis? Sir Martel, sigurado akong nakita mo na kung nasaan yung kayamanan sa baryong to. Sabi kasi ni Manang Corazon, nagkalat lang daw sa mga kabahayan dito yung kayamanan eh. Sakim ka talaga no, James? Sa tingin mo ba makukuha natin yon sa mga taga-baryo na aswang na ngayon? Nag-iisip ka pa ba? O puro ginto at kayamanan na lang ang nasa utak mo? Martel, kung nakapunta ka sa lugar na ito, dahil sa pagsunod mo sa instruction sa dokumento ni Lola, sigurado naman na may instruction din dyan para makabalik tayo. Oo, pero pasensya na Camille dahil hindi ganun kadali eh. Nung pumasok ako dito, kinailangan ko magsakripisyo ng isang buhay na hayop, pati ng patak ng dugo ko. Huli ko na lang din nabasa yung tungkol sa kung paano makakalabas dito sa Baryo Luntian eh. Kung hayop lang naman ang kailangan, kukuha lang tayo sa gubat o dun sa baryo. Tapos magpatak tayo ng mga dugo natin. Pero iba na ang patakaran kapag paalis ka na sa Baryo Luntian. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi na hayop, kundi tao na mismo ang kailangang isakripisyo. Ito pala ang dahilan kaya namatay ang Lolo Marcos ko. Ito yung nakatala rito sa lumang dokumento ni Lola Imelda. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Hindi sila makapaniwala na ganun pala ang kapalit kapag ninais mong makalabas sa nawawalang baryo ng Luntian. Pasensya na dahil naudyukan ko pa kayong magpunta rito. Kung hindi dahil sa akin hindi rin kayo malalagay sa alanganing lahat. Naku, wag na tayo magsisihan pa. Sigurado ko na may iba pang paraan. Ang kailangan natin ay mahanap si Manang Corazon. Nasigurado kong alam niyang ligtas na daan palabas sa baryong to. Sa ngayon, magpahinga na muna tayong lahat. Ligtas naman ang lugar na ito, hindi ba? Bukas, magplano tayo kung paano makakapuslit sa baryo na ito. Hanapin natin ang matandang babaylan at sisiguraduhin ko sa inyo na makakabalik tayo sa atin ng ligtas at buhay. Walang may iwan. Yes sir, patigin to Napaismid na naman si Camila dahil inis na talaga siya sa inaasal ni James. At katulad ng napag-usapan, nagpahinga na nga muna sila sa yungib na yon. Nagsalitan sina Alfonso, Martel at James sa pagbabantay habang si Camila ay nagpapahinga para makabawi ng lakas dahil sa pagkaparalisa. At mabilis na lumipas ang oras. Kinabukasan, sabay-sabay silang nagising dahil sa tila masasayang huni ng mga ibon sa labas ng yungib. Pagsilip nila roon ay parabang normal lang ang kapaligiran. Pinagsaluhan nila ang natitirang dilata na dala ni Martel noong nagpunta siya sa lugar na yon. At habang kumakain, ay pinagplanuhan na nga nila ang gagawin. Mabuti na lang talaga. Sa ilang araw na pananatili ko sa lugar na ito, nakakabisado ko na rin ang baryo. Kung ang hinahanap natin ay yung sinasabi mong matandang babae, posibleng makita natin siya sa kapilyang nasa pinakasentro. Ilan lang naman ang nakita kong kabahayan na nandun sa paligid ng kapilya Meron din ako nakitang kulungan ng baka at kambing doon na pwede natin gawing pamain para mabulaho silang lahat. Tama, pakakawalan natin yung mga nasa kulungan at habang abala sila saka tayo papasok sa kapilya para kunin si Manang Corazon. Kapag di gumana yung unang plano, James,
pwede ka namang maging pain. Mabilis ka namang tumakbo, di ba? Oh, bakit po ako? Magpapakita ka lang naman sa kanila sa bandang bukid eh. Tapos kapag hinabol ka nila, aabangan ka ni Camila sa kakahuyan. Sabay na kayong babalik dito sa kuweba. Tapos kami ni Fonso, kaming bahala na humanap kay Manang Corazon. Gagawin lang naman natin to kapag hindi umubra yung una nating gagawin eh. Paano kung mag-transform sila sa pagiging aswang? Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman sila magpapalit sa anyo kapag umaga eh. Tuwing gabi lang sila nagiging aswang. Kaya dapat, bago kumagat ang dilim, magawa na natin ang misyon natin. Sa tagal na nila sa lugar na to, siguradong sabik na sila sa sariwang dugo at karne ng tao. Kaya kailangan na natin makalis sa lalo madaling panahon. Paano po kung parehong hindi gumana yung mga plano natin? Paano po kung ang solusyon lang talaga ang nakalagay dyan sa lumang dokumento ni Lola Imelda? Gusto mo bang makauwi o gusto mong magpaiwan dito? Gusto ko makauwi. Di sumunod ka na lang sa plano at yung sinasabi mo, pag-iisipan na lang natin yan kapag wala ng ibang paraan. Wala namang umimik sa kanila. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay sinunod na nga nila ang usapan. Sinimulan nila ang plano eksakto 12:00 ng tanghali kung saan sinasabi ni Martel na nagpupuntang araw ang mga taga-baryo sa kapilya para sa isang ritual na pananalangin. Nakaantabi lang sina Camila at James sa kakahuyan na malapit sa bukid. Para kapag pumalpak ang unang plano ay saka na sila kikilos. Samantala, nagpunta na nga ang mag-best friend sa bandang kapilya. Habang walang tao ay tinungo nila ang kulungan ng mga manok, baka at kambing. Binuksan nila mga ito at binugaw mga hayop na naroon. Maya-maya pa, habang abala ang lahat sa kapilya, ay narinig na nga nila ang ingay ng mga hayop sa labas. Nang mapasilip ang mga tao sa kapilya sa bintana, ay nakita na nga ang nangyayari. Nag-utos ang namumunong si Mang Ordo sa ilang kalalakihan na lumabas para ikulong ulit ang mga hayop na nakakawala. Sinamantala na nga nina Alfonso at Martel ang pagkakataon. Nagtungo sila sa likurang bahagi ng kapilya hanggang sa makita nila ang pintuan dito. Dahan-dahan nilang itong binuksan at saka maingat na pumasok. Ako nang papasok, tol. Dahil ako ang nakakakilala kay Manang Corazon eh. Okay, sige. Ako naman bahala rito mag-lookout. Mag-iingat ka, tol ha. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo kaagad ako. Oo, tol. Nagmadali na nga si Alfonso sa pagpasok sa loob ng maliit na kapilya. Sinuyod niya ang 2 silid sa likuran pero wala siyang nakitang tao. Kahit sa banyo ay nagpunta rin siya pero walang nakita roon. Nagdesisyon na siyang pumunta sa harapan. Sumilip siya sa kortina hanggang sa mapansin niyang nagbabalikan na ang mga tao na nagkulong sa mga hayop na pinakawalan nila. Hindi niya nakita roon si Manang Corazon kaya bumalik na siya sa kinaroroonan ni Martel. Pero nagulat siya dahil may ilang kalalakihan na papunta sa kinaroroonan nila. Makikita nila tayo, tol. Magtago tayo. Pero wala tayong pagtataguan. Bago pa matapos ni Alfonso ang pagsasalita, mula sa kinaroroonan nila ay nakita na nila si James na tumatakbo sa bukirin. Tila natunugan na nga ng mga yun ang kanilang sitwasyon. Dahil doon, ang mga kalalakihang papunta sana sa kinaroroonan nila ay tumakbo papunta kay James. Nagpahabol nga ang malusog na lalaki hanggang sa kakahuyan. Nang paangat na siya, ay nakaabang naman doon si Camila na inaabot ang kamay niya. Pero dahil sa mabilis sa mga kalalakihan kaya halos maabutan na sila. Bilisan mo, James! Abutin mo na ang kamay ko! Oo, ate! Paghawak ng malusog na binata sa kamay ni Camila, ay pwersahan niya yung hinatak. Dahil tuloy dito ay nahulog ang dalaga at dumaus-us pababa. Nagpalit sila ng pwesto. Si James na ang nasa ligtas na sitwasyon habang siya ang nasa baba at nakikipaghabulan. Tumakbo na si James pabalik sa kuweba na hindi iniisip ang kasama. Mabuti na lang ay dumating sina Alfonso at Martel kaya nailigtas nila ang dalaga. Natakasan nila ang mga taga-baryo at sabay-sabay silang nakabalik sa yungib. Pagkakita ni Camila kay James ay galit na galit siya dito na gusto niyang saktan ang malusog na binata. Pero pinigilan siya ng 2 lalaki.
Sinadya mo akong hatakin para ako malagay sa alanganin, no? Ate naman, bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Grabe ka naman kung makapambintang. Matagal mo na akong kilala. Sa tingin mo magagawa ko yun? Sa tagal ko na nga pagkakakilala sa'yo, di ko sukat akalain na ganyan ka pala. Hindi ka lang sakim eh, makasarili ka rin. Bakit ba inis na inis ka sa akin, Ate Camila? Hindi naman ako yung gusto mapunta rito, di ba? Bakit parang ako sinisisi mo? Tama na yan. Hindi yan makakatulong sa atin. Tumahimik na nga sina James at Camila habang sina Alfonso at Martel ay nag-iisip ng paraan kung paano makakalis sa lugar na yon nang ligtas silang apat. Sumasakit ang ulo ko kakaisip eh. Nasa kaya nagtatago yung matandang yun? Kailangan pa nating magalugog sa baryo habang sikat pa ang araw. Mga kasama, medyo risky itong gagawin natin pero kailangan nating maghiwa-hiwalay para mas mabilis na mahanap yung sinasabi niyong matandang babae. Kung sino una makakita sa kanya, maghanap kaagad ng makakasama para makatulong at makagawa kaagad tayo ng plano para maisama yun dito sa kuweba. Wala na tayong dapat sayangin na oras dahil kapag kumagat ang dilim, siguradong mas mahihirapan tayo dahil mag-aanyo na silang aswang. Dahil sa planong yon ay kumilos na nga agad silang apat. Nagiwahiwalay silang bumalik sa baryo at nagmasid-masid hanggang sa sumapit na ang 5:30 ng hapon. Eksakto naman na natunto ni James ang kinaroroonan ng mga nakatagong yaman sa baryo. Dahil dito, tila nawala na naman siya sa focus. Gamit ang dala niyang bag ay kumuha siya ng mga ginto at alahas. Isinilid niya ang kakasya pero marami pa ring natira. Babalikan ko kayo! Ano yung ginagawa mo? Bakit inuuna mo pa yung mga kayamanan na nakita mo kaysa sa paghahanap kay Manang Corazon? Ate naman, huwag mo na akong pakialaman. Naghahanap naman ako sa taong yun eh. Nagkataon lang na itong una ko nakita. Umalis na tayo rito. Bilisan mo na dahil magdidilim na. Mauna ka na ate. Kaya ko na ang sarili ko. Napailing na lang si Camila at dahil nga sa papalubog na ang araw kaya sapilitan na niyang hinatak ang malusog na lalaki. Nagpambuno tuloy sila na siyang naging dahilan kung bakit nahulog ang bag na may kayamanan at kumalat sa sahig. Nakagawa din tuloy ito ng ingay. Kaya nagpunta ang mga nagbabantay. Bakit mo ba kasi ako pinakikialaman ha? Nakita mo yung nangyari ate oh. Nahulog yung mga nakuha ko. Huwag mo nang damputin yan. Ano ka ba, James? Narinig na tayo ng mga taga-baryo eh. Pero tila bingi si James na patuloy pa rin sa pagdampot ng mga kayamanan. Hanggang sa unti-unti nang lumubog ang araw. Eksakto rin na may 4 na taga-baryo ang bumungad sa kanila. Tumingin ang mga iyon na masama. Ang mga mata nila ay tila nagliliyab sa galit na nararamdaman. At ilang saglit pa nga ay kitang-kita ni Camila kung paanong unti-unting magpalit anyo ang mga iyon bilang isang aswang na luwad. Ang mga aswang na luwad ay isa ring kakaibang uri ng aswang. Para silang mga palaka na may malaahas na dila. Mapupula ang mga mata. Mahaba ang kuko at matutuli sa mga ngipin na kayang makasira kahit gaanong kakapal na kahoy. Tara na, James! Ano ba? Umalulong ang 4 na luwad na tila nagtatawag ng iba pang kasama. Dahil dito ay narinig na rin nina Alfonso at Martel ang nangyayaring gulo, kaya pumunta sila sa lugar. Nang makita nilang nalagay na sa alanganin sina James at Camila, ay kaagad silang sumaklolo. Mabuti na lang talaga at naituro na ni Martel sa matalik na kaibigan ang mga gagawin at panlaban sa aswang. Kaya madali nilang nalabanan ang 4 na luwad. Pero hindi naman nila napatay ang mga ito dahil dumating na si Mang Ordo na nasa anyo ng pagiging isang aswang na panikbot. Ang panikbot ay isang uri ng makalumang aswang na parang anyo ng isang paniki pero may malaahas itong buntot. At katulad nga rin ng ahas, makamandag ito at nakakamatay kapag ikaw ay natuklaw. Camila! James! Umalis na kayo dyan! Bilisan nyo! Dali-dali ngang tumakbo ang dalawa at sa kabutihang palad ay ligtas silang nakalapit kina Alfonso at Martel na handang-handa sa pakikipaglaban. Matatabang na dayuhan na pumasok sa nawawalang baryo! Sige lang at magpakasaya kayo sa mga gintong yan! Ha! Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magtatagal sa sinumpang baryo na ito!
pagsenyas ng pinunong aswang ay nagsulputan na nga ang mga luwad at tuuran. Nagsaboy naman ng pangontra si Martel saka sila tumakbo palayo hanggang sa makarating ulit sa kuweba. Nagsindi kagad ng apoy si Alfonso at nang masigurong ligtas na sila ay napasandal ang lahat habang si Camila ay galit na galit pa rin kay James. Nakita mo yung ginawa mo ron? Kamuntikan pa tayong mapahamak lahat. Sinabi ko naman sa iyo ate, di ba? Iwan mo na ako. Kaya ko sarili ko. Ay naku, nababaliw ka na, James. Di mo ako maintindihan eh. Dahil hindi ka naman nangangailangan ng husto sa buhay. Pinanganak ka ng may kutsarang ginto sa bibig. Kaya ka ganyan. Lahat kayo. Hindi niyo ako naintindihan. Okay. Uminaw muna kayo. Camila, mahal, James, hindi tayo makakalaban dito. Dahil nandun sa labas ng kuwebang ito ang kalaban natin. Guys, may problema tayo. Tingnan nyo sa labas, oh. Sabay-sabay silang napatingin sa labas ng kuweba at gano'n na lang ang gulat nila dahil nandun na nga ang mga taga-baryo na nasa anyo ng aswang. Nangunguna na si Mang Ordo na nasa anyo na isang panikbot. Ngayon lang to nangyari. Sa ilang araw ko ng paglalagay dito sa yungib, ngayon ko lang nakita na may tumambay na aswang dyan. Ang sabi dito sa lumang dokumento ni Lola Imelda hindi lumalapit ang mga aswang sa lugar na ito. Pero bakit sila ngayon nandyan, Tol? Wala rin akong ideya, Tol Malamang dahil yan na sa ginto. Baka ang mga ginto pa na dinala ni James ang maging daan para makapasok sila rito sa kuweba. Hindi ko rin alam pero posible nga. Kaya habang maaga pa, James, itapon mo na yan sa labas. Hindi ko susuko mga ginto ko. Nababaliw ka na ba talaga? Akin na nga yan. Natigilan na sila dahil kumuha ng malaking bato si James at umamba sa mga kasama. Kitang-kita sa mata ng malusog na binata ang determinasyon na hindi isuko ang mga hawak niyang kayamanan. Dahil dito ay wala na silang nagawa kundi ang pakalmahin si James, na parabang nawawala na sa kanyang sarili. Hanggang sa mula sa labas ay narinig nila ang maladimonyong paghalakhak ni Mang Ordo. Napalingon tuloy silang apat sa pinunong aswang pati sa mga kaanib nitong naghihintay lang sa likuran. Tama ang sinabi ng babae. Naparito kami dahil sa mga kayamanang kinuha niyo sa amin. Pero papayagan namin kayo makuha yan kung isusuko niyong isa sa inyong mga kasama. Makinig kayo! Ang sinasabi kong ito ay parehong may benepisyo sa atin. Alam niyo naman siguro ang patakaran na makakalabas lang kayo sa baryo Luntian kapag may isa sa inyo ang magsasakripisyo. Makinig kayo! Matagal na panahon kaming hindi nakakatikim ng sariwang dugo at karne ng tao. Kaya sana mapagbigyan niyo rin kami. Makakauwi kayo kasama ang kayamanan at makakakain kami. Batas lang naman, hindi ba? Hindi kami makikinig sa mga sasabihin ninyo. May iba pang paraan. Alam namin si Manang Corazon ang may alam ng tamang paraan para makabalik kami sa labas ng baryong ito. Makinig kang mabuti, lalaki. Ang trabaho ni Corazon ay magdala ng mga bibiktimahin sa lugar na to para makatikim naman kami ng sariwang dugo at karne ng tao. Sa madaling salita, mga biktima niya kayo. At binibigyan ko na kayo ng mainam na pagpipilian. Isa lang ang iiwanan nyo bilang sakripisyo at makakauwi na kayo kasama ang kayamanang hinahangad ninyo. Dahil dito ay napatingin si Alonso sa mga kasama. Wala siyang gustong isuko kahit pa si James na nasilaw na sa kayamanan. Matibay yung paninindigan niya na makakauwi silang apat ng buhay. Pero hindi ganito ang takbo ng tadhana. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Hindi nila namalayan ang pagkilos ni James. Tangan ang bag nitong naglalaman ng ginto. Hinawakan niya at tinutukan sa leeg ng matulis na patalim si Camila. Hindi alam ni na Alfonso at Martel kung saan ang galing ang patalim na yon. Pero kinabahan sila para sa buhay ng dalaga. James, anong ginagawa mo? Pasensya na sir, pero punong-puno na ako dito sa girlfriend mo Dapat siya na ang magsakripisyo. Uwi ako ng buhay sa amin. Dala ang kayamanan na to. Huwag mong gawin to, James. May iba pang paraan. Wala na. Sinabi na ng aswang na wala, di ba? Kaya ako na gagawa ng paraan.
Sinubukang pigilan ni na Alfonso at Martel si James, pero idiin nito ang patalim sa liig ni Camila. Bahagya yung nagdugo, kaya napahiyaw sa sakit ang babae. Dahil doon ay natigilan sila at pinagmasdan na lang ang malusog na binata habang mabagal na lumalabas sa kuweba. Tuwang-tuwa naman si Mang Ordo at ang mga aswang sa kanilang nasisilayan, lalo na makita nila ang pagtagas ng kaunting dugo sa liig ni Camila. Para bang humalimuyak yun na isang mabangong samyo sa kanila. Yan! Tama ang naging desisyon mo, malusog na binata. Dahil dyan, makakamit mo ang lahat ng daladala mong kayamanan at makakauwi na kayong tatlo. Ako lang ang pauwiin mo. Sawang-sawa na rin ako sa pagiging sunod-sunuran sa dalawang yan eh. Ngayon, may mga kayamanan na ako. Ako na ang masusunod sa buhay ko. Gusto ko ang ugali mo, batabang binata. Parang bagay na bagay ka sa lugar na ito ah. Huwag mo akong pinaglililin lang. Hindi ako magtatagal sa lugar na to, no? Ibibigay ko lang ang babaeng to kapag may nakita kong lagusan pabalik sa amin. Humalakak lang si Mang Ordo, habang ang mga aswang sa likuran niya ay tila sabik na sabik ng makatikim ng sariwang karne at dugo ng tao. Sina Alfonso at Martel naman ay umiisip na ng paraan kung paano may liligtas si Camila. At nakahanap na nga sila ng tiyempo dahil habang lumalakad palapit sa mga aswang si James ay nadulas ito. Napaiktad sila pareho ng dalaga. Tumilapo naman ang patalim niya kaya ubod lakas na sinipa ni Camila si James sa muka. Pareho silang gumulong pero mas malapit ang malusog na lalaki sa mga aswang. Habang inaalalayan ni Alfonso ang girlfriend ay sinamantala rin ni Martel ang kaguluhan. Naghagi siya ng natitirang pangontra. Tinamaan ng ilang aswang kaya umangil ang mga to habang nanghihina. Tara na! Bilis! Saan tayo pupunta, tol? Sa baryo, tol! Wala na nga silang inaksayang oras. Habang ibang aswang ay humihiyaw sa sakit dahil sa pangontra, ang iba naman ay abala kay James na pinag-aagawan. Hindi na nila nakita ang eksaktong nangyari sa malusog na lalaki dahil tumakbo na sila papalayo. Narinig na lang nila ang pag-ungol ng mga aswang at nang lumingon si Alfonso sa likuran ay nakita niya ang ilan sa mga tuuran na sumusunod. Magmadali na tayo! Sumusugod na yung iba! Mal, kaya mo bang tumakbo ng mabilis? Oo naman! Kung ganon, tara na! Martel, bilis! Tumakbo nga sila at tinakasan ng mga tuuran na humahabol. Nang malapit na silang sa baryo ay may sumulpot sa harap nila na dalawang batang luwad. Nasaan yung asungman ng mga yon ay kapansin-pansin pa rin na bata sila kaya nag-aalangan si Alfonso at Camila na sakta ng dalawa. Anong ginagawa nyo? Mga bata, tol eh! Hindi sila mga ordinaryong bata, mga aswang sila! Isinaboy nga ni Martel ang huling pangontra sa dalawang kalaban. At kitang-kita nila kung paano maglupasay ang mga batang aswang na parang bulating binudbura ng asin. Hanggang sa huminto ang mga yon at unti-unting magsaabo. Natutop na lang ni Camila ang bibig sa sobrang pagkagulat. Gusto niyang maiyak dahil bata pa rin ang tingin niya sa dalawang luwad. Pero wala na siyang nagawa. Dali na guys! Doon tayo sa bahay na yon. Nanggaling ako roon nung isang araw eh. May mga nakita kong pangontra. Palagay ko doon ang galing sina lolo at lola ko noon. Nakita ko may mga lumang bag doon sa isang sikretong silid na magagamit natin. May mga pangontra pa ako nakita ron. Wala na nga silang inaksayang oras. Tumakbo sila papunta sa tinuturong bahay ni Martel. Pero ang mga tuuran ay patuloy pa rin sa paghabol. Nang malapit na sila sa bahay ay tumilapo ng isang tuuran at nahagip sa paanan si Martel. Nadapa ang matipunong binata kaya natigilan din si Alfonso at Camila habang nakatitig sa kaibigan. Sige na, mauna na kayo! Hindi kita iiwan dito! Mamamatay tayong lahat dito kapag di pa kayo! Ha? Hindi na nakapagsalita si Martel dahil sinugod na ni Alfonso ang aswang na sumunggab. Nagpambuno sila at gamit ang buong lakas ay nabuwal ang tuuran. Inalalayang kagad ni Camila si Martel habang si Alfonso ay kumuha ng kahit na anong mapupukol sa aswang. Buong lakas niyang pinalo na matigas na bato ang tuuran at napuruhan ang ulo nito.
Bumagsak yon sa lupa at nangisay-ngisay, at nang makita yon ng isa pang aswang ay nagalit yon. Kaya sumalakay yon. Doon na nga naisip ni Alfonso na gamitin ang kanyang baril na nire-reserba niya sana. Sa pulsa noo ang aswang nung mandusay sa sahig na wala ng buhay. Pagtingin nila kay Martel ay nagulat sila dahil halos maputol na pala ang kaliwang paa ng best friend niya. Dahil sa pagsunggab kanina ng tuuran. Diyos ko po, yung paa mo, Martel, nakalaylay na. Iwanan niyo na ako. Makakasagabal lang ako sa inyo. Hindi pwede, uuwi tayo lahat ng buhay. Alfonso, tulungan mo nga ako rito. Umalalay nga silang dalawa kay Martel hanggang sa makarating sila sa loob ng bahay. Tinungo nila ang sinasabing silid. Pansamantalang nagpahinga roon habang wala pa nga ang aswang. Binendahan kagad ni Camila ang nakalaylay na paa. Pero sakit na sakit pa rin si Martel. Namumutla pa rin siya dahil sa dami ng dugong nawala. Tol, ito ba yung bag na sinasabi mo? Ituro mo rito yung pangontra. Huwag ka muna matutulog makakauwi tayo. Tumingin ka lang sa amin Uy, Tol! Ayos lang ako. Sige na, kalkalin mo lang yung bag. May nakita ko dyan na mga pangontre. Camila, kunin mo tong lumang dokumento. Ikaw nang umawak niyan. Tol, bakit? Uy, mais ka nga! Mas okay na si Camila ang may hawak niyan. Alam nating lahat na siya ang pinakamaingat sa atin. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Nanghihina lang ako dahil sa mga dugong na wala sa akin. Saka dito sa pakong nawakwak ng walang iyang aswang na yun. Huwag kang mag-alala, Tol. Hindi ka namin iiwan ni Camila. Kahit na anong mangyari. Binalikan ka nga namin dito Tapos aalis kaming wala ka. Isang malakas na ungol na ang nagpahinto sa kanilang pag-uusap. At mula sa silid na kinaroroonan, sumilip sina Alfonso at Camila sa bintana. Doon na nga tumambad sa kanilang paningin ang mga tuuran at luwad na nagkakatipon na sa tapat ng tinataguan nilang bahay. Ano nang gagawin natin ngayon? Naglipanan na sila sa labas. Paano ba tayo makakaalis? Umiisip ako ng paraan. Makakalis tayong tatlo rito, mahal. Paano? Mukhang makukorner na nila tayo sa bahay na Mahal. Mamamatay na tayo. Huwag mong sabihin yan. Makakalis tayo rito, mahal. Di ba, Tol? May isa pang paraan, Tol Fonso. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Tol, yun lang ang nakikita kong paraan. Camila, nasa lumang dokumento ni Lola ang instruction. Gawin nyo na, bago pa mahuli ang lahat. Natigilan na naman sila sa pag-uusap dahil isang tuuran ang sumira sa bintana at pumasok sa loob ng kinaroroonan nilang silid. Gamit ang mga nakuwang pangontra ay sinaboy ni Alfonso ang isang botelya. Nang tumama ito sa mukha ng aswang ay nalusaw kagad ito at nagsaabo ng walang ano-ano. Nagulat silang lahat at nagkatinginan. Pero meron na namang isa pang sumulpot mula sa nasirang bintana. Dinambahan na nito si Alfonso pero natakasan niya rin at gumapang siya palayo. Nang mapasandal siya sa isang gilid ay may nakita pa siyang lumang bag. Sa kabutihang palad ay may nakita siya roon na kinakalawang na itak. Nang sumugod ang aswang ay kinuha niya kagad ang kagamitan at saka isinaksak sa mukha ng halimaw. Hindi pa yun basta-basta namatay dahil kumakawag-kawag pa ang mga kamay. Kaya sa tindi ng galit niya ay inikot niya ang itak na nakatusok at saka hinigit ng pakanan. Mamatay ka ng aswang ka! Dahil dito ay tila nahati ang mukha ng tuuran at tuluyan nitong bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Kumalat ang nangingitim nitong dugo sa katawan ni Alfonso kaya siya napatayo. Eksakto naman na pagharap niya kina Martel at Camila ay may nakita siyang luwad sa kabilang bintana. Huli na nagmakasigaw siya dahil nasira na ang bintana. Napadapa naman ang kanyang girlfriend sa takot sa nakitang aswang na luwad. Tulong, Fonso! Nandiyan na ako! Nadamba naman si Alfonso ng bagong dating na tuuran. Galit na galit yun dahil ito ang asawa ng napatay niya kanina. Pinagkakakalmot siya sa muka pero sinalag niya ito ng mga braso kaya ito ang nadali sa kanya.
At dahil na rin sa taranta, kaya winasiwas na lang niya ang kinakalawang na itak. Nang mapansin niyang dudura na siya ng maladagtang laway, ay mabilis niyang isinaboy ang isa pang pangontra na inireserba niya na rin sana. Napatras ang alimaw habang nangingisay at tila natutunaw na parang kandila. Hanggang sa magsaabo na rin ito. Mahal, Fonso, Paglingon ni Alfonso sa matalik na kaibigan ay pinagtutulungan na yun ng dalawang bagong dating na tuuran. Dahil dito ay wala na rin napagpilian ng binata kundi muling gamitin ang baril na tinitipid niya. Dalawang magkasunod na putok ng baril ang pinakawalan niya na kaagad tumama sa parehong ulo ng mga aswang. Pagkahandusay ng mga yun sa sahig ay sabay silang lumapit kay Martel na nadagdagan ng malalang sugat sa katawan. Tol, nandito na ako! Aalis na tayo! Tara! Tol, wala nang ibang paraan. Gawin niyo na ang sinasabi ko. Hindi pwede! Kaya nga kami nagpunta dito sa lugar na to, di ba? Para hanapin ka. Hindi pwedeng mangyari to. Makakawit tayo ng buhay. Hindi ko na kaya. Magiging pabigat lang ako sa inyo. Hindi totoo yan. Tulungan mo na ako na akayin siya, dali. Oo, sige. Inalalayan na nga nila palabas ng silid si Martel. Habang binabaybay ang bandang sala ay napansin nila ang silid na paibaba. Nagkatinginan sina Alfonso at Camila na tila nagkakaintindihan. Doon nga sila nagpunta at ang pababa na ay eksakto naman na may dumating na dalawa pang luwad. Sumulakay ang mga yon gamit ang mga malalakit nilang dila. Pero hinarang sila ni Alfonso gamit ang kinakalawang na itak. Napahiyaw ang dalawang aswang nang maputol ang kanilang mga dila. Dahil dito ay lalo silang nagwala at sinugod sina Alfonso, Martel at Camila. Sa taranta ng tatlo ay nagmadali silang pumasok sa paibabang silid. Kaya di nila namamalayang putol na ang isang hagdan doon. Dumauso silang tatlo at nagpagulong-gulong hanggang sa baba. Pero kaagad ding tumayo si Alfonso sa kabila ng sakit ng katawan na nararamdaman. Tila hindi niya ininda ang mga to dahil inalala niya kaagad ang girlfriend at best friend. Camila, Martel, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako, mahal. Si Martel. Martel, nasaan ka tol? Sumagot ka! Hinanap nila sa dilim si Martel gamit ang flashlight ng mga cellphone nilang halos masira na. Hanggang sa makita nilang mag-angat yun ng kamay mula sa hindi kalayuan. Nilapitan kaagad nila ang nanghihinang binata at inilalayan para makasandal sa isang gilid. Tol, kaunting tiis pa. Makakaisip din ako ng paraan. Tol, kahit kailan ka talaga, matigas talaga ang ulo mo no? Sundin mo na ang sinasabi ko. Camila, please, ikaw na ang gumawa. Habang hindi pa nagdadatingan ng mga aswang. Kapag yung panikbot ang nagpunta rito, siguradong lahat tayo mamamatay. Hindi tol, hindi ako papayag. Wala nang ibang paraan. Mas gugustuhin ko nang magsakripisyo ako kaysa mamatay tayong lahat dito. Kaya please lang tol, hayaan mo na ako. Camila, please. Mangyak-ngyak na binuklat ni Camila ang lumang dokumento at hinanap ang huling pahina. Nang makita niya ang instruction doon kung paano makakalis ng bariluntian ay tuluyan na siyang napaiyak. Don't worry, ayos lang ako, Camila. Sige na, simulan mo na. Kumuha ka na ng dugo sa mga sugat ko. My God, Martel, ayaw kong gawin to. Pero kailangan. Okay lang ako, promise. Dahil doon ay napatras na lang si Alfonso at naiyak na rin dahil hindi niya rin matanggap na ganito ang mangyayari. Napapakuyom na lamang siya ng kamay sa inhi sa sarili dahil wala siyang magawa. Pero alam niya na wala na rin talaga siyang magagawa. Yun na lang kasi ang tanging paraan para makalis sila ng ligtas sa baryo Luntian. Nang makakuha na ng kaunting dugo si Camila ay nanginginig niyang hinawi ang maruming sahig. Doon niya kasi susulat ang simbolo ng pagtawid sa lagusan. Pero hindi pa man siya nagsisimula ay nakarinig na sila ng ingay sa itaas. Hanggang sa mabusesa nila kung sino nga ang gumagawa ng ingay. Natigilan sila pare-pareho at napatingin sa pinto ng basement
hanggang sa mas luminaw at lumakas ang boses na naririnig nila. Si James ba yun? Si James nga! Buhay pa siya! Hindi pa man nabibigkas ng dalagang salita, ay kumalampag na sa taas kasunod ng pagtalsik ni James pa ibaba. Nagulat sila nang makitang humandusay ang katawan noon sa sahig. Punong-puno na ng sugat ang buong katawan pero buhay pa. Nakita pa nilang sinusubukang tumayo ng malusog na lalaki. At walang ano-ano ay napatingin yun sa kanila na parang nabuhayan at nagkaroon ng determinasyon. Sir, Ate Camila, tulungan niyo ako. Nandiyan na sila. Hindi alam ni na Alfonso at Camila kung ano ang magiging reaksyon nila. Kung magagalit ba sila o maawa dahil sa mga pinaggagawa sa kanila ni James. Kung bakit sila mas lalong napahamak na lahat. Pero dahil sa kabutiang loob, ay lumapit pa rin si Alfonso at tinatak ang nanghihinang lalaki. Umiyak yun ng umiyak matapos mapagtanto ang kanyang mga nagawang kamalian. Sir Alfonso, salamat po sa pagtulong. Huwag kang magpasalamat at huwag kang umiyak-iyak dyan. Hindi porke niligtas kita nakakalimutan ko na ang mga ginawa mo. Tingnan mo kalagayan ngayon ni Martel. Tingnan mo siyang mabuti. Kung di mo inuna yung sarili mo, hindi sana tayo magkakanda leche-leche ng ganito. Sorry sa mga nagawa ko. Dinig na dinig ko yung sinabi mo dun sa kuweba. At ngayon, nakikita kita. Palagi yung nagpapaulit-ulit sa utak ko. Kaya hindi ko alam kung pagkatapos nito mapapatawad pa kita. Tol, saka na kayo magtalo. Gawin mo na, Camila, ang dapat mong gawin habang wala pa mga aswang. Gawin mo na ang simbolo ng pagbubukas ng daan palabas sa padyong to. Hindi nga nagkamali si Martel ng hinala dahil walang ano-ano ay sumulpot na ang mga luwad. Tuuran at kasama pa si Mang Ordo na nasa anyo ng aswang na panikbot. Natigilan silang lahat dahil humalakhak ang pinunong aswang. Habang dahan-dahan silang bumababa sa basement. Ha! Kita mo nga naman. Talaga nagkatipon-tipon pa kayo sa isang lugar Napakapabor talaga sa amin ng pagkakataon dahil hindi lang isa, kundi 4 ang mapagpepiestahan namin. Maraming salamat talaga kay Corazon sa walang sawa niyang pagpapadala ng handog sa mga taga-Baryo Luntian. Mga dayuhan, may gusto ba kayong sabihin bago namin wakwakin ang tiyan ninyo? Higupin ang mga sariwa niyong dugo at paghati-hatian ang mga laman loob niyo at sariwang karne. Bumalik na kayo lahat sa impyerno! Oh, wag ka magpatawa, lalaki. Bumalik ba kamo kami sa impyerno? Hindi mo ba alam na nasa pintuan ka na ng impyerno? At pagkatapos namin kayong pagpiestahan, ay makikita nyo ng sabay-sabay ang hinihiling mong impyerno! Napatras si Mang Ordo matapos siyang sabuyan ni Alfonso ng natitirang pangontra. Mabuti na lang ay hindi siya natamaan sa mukha. Nadaplisan lang ang kanyang talampakan na unti-unting nasusunog. Kaya pinutol niya ito kagad para hindi na gumapang. Ang lakas din ng loob mo Mamamatay na lang kayo! Sige! Hindi ko na patatagalin ang paghihirap ng mga kasama mo. Pero ikaw, sinisiguro kong mahihirapan ka! Suminyas na ang punong aswang sa mga kasama. Pero hindi nila namalayan na kanina habang abala sila sa pakikipag-usap kay Alfonso, lumapit na ang sugatang si James kay Camila at nag-request na siya na lang ang gawing sakripisyo. Gamit ang dugo ni James ay dali-dali ngang inukit ng dalaga sa sahigang simbolo ng lagusan palabas at saka binikas ng 12 beses ang orasyon. At nang pasalakay na ang mga aswang ay nagulat na lang sila sa mga sumunod na nangyari. May lagusang nagbukas sa gilid ng pader malapit kay Martel na hinang-hinana. Kahit si Alfonso ay nagulat at hindi inaasahan ang pangyayari. Mahal, Fonso, tara na sa lagusan! Ha? Sige! Dali-dali siyang tumakbo at binitbit si Martel at saka tumalon sa lagusan pabalik sa kapis. May mga aswang pang sumunod pero nang makalabas na sila roon ay bigla na lang silang natunaw. Nagulat ang magkasintahan matapos yung makita. Pagtingin nila sa lagusan ay nakita nila kung paanong unti-unting lamunin ng lupa ang katawan ni James na wala ng buhay. Napaangil din si Mang Ordo dahil alam niyang kapag tumawid sila ay mamamatay sila katulad ng nangyari sa 2 aswang na sumunod. Bakit hindi ka ngayon sumunod dito?
Kung matapang ang aswang ka, lumabas ka dyan! Diyan sa Baryo Luntian at sumunod ka rito! Hindi pa tayo tapos! Sigurado akong ibabalik kayo ni Corazon dito sa Baryo Luntian. At kapag nangyari yon, sinisiguro ko sa iyo na pahihirapan kita ng gusto bago ka mamatay! Sa palagay mo, papayagan kong mangyari yon? Makukulong na kayo mga aswang sa sinumpang baryo na yan dahil hindi na ako papayag na makapambiktima pa ang manang Corazon na yon. Umangil ng umangil si Mang Ordo pati ang mga aswang hanggang sa unti-unti nang magsara ang lagusan. Nang tuluyan na itong mawala ay nakahinga na sila na maluwag. Pero hindi pa rin nagpakampante si Alfonso kaya naglakad siya palayo. Mahal, saan ka pupunta? Ikaw na munang bahala kay Martel. Dalhin mo siya sa bakasyon ng liblib at babalikan ko kayo ron. May kailangan lang akong tapusin. Pero, makinig ka na lang, Camila. Nang makita nga ng dalaga ang matinding galit sa mga mata ng kanyang boyfriend, ay hindi na siya umalma pa. Ginawa na lang niya ang gusto ng binata. Inalalayan niya si Martel hanggang sa makarating sila sa bakasyon ng liblib. Tinungo naman ni Alfonso ang barong-barong ni Manang Corazon. Magbubukang liwayway na ng mga abutan niya ang matandang babae na nagwawali sa bakuran. Tumigil yun nang makita siya. Kitang-kita sa mukha ng babaylan ang gulat dahil hindi niya inaasahan na makakabalik pa siya ng buhay. Hindi niya muna pinansin na matandang babae. Nagdire-diretso siya sa loob ng barong-barong habang yun ay nananatili sa labas hawak ang walis tingting. Maya-maya pa ay pinagbababasag niya ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Wala siyang itinira sa mga yun. Siniguro niyang walang mapapakinabangan sa mga gamit ng babaylan. Pagkatapos ay lumabas siya at tinarap nga si Manang Corazon. Kitang-kita ang galit sa kanyang mga mata. Bakit mo sinira ang mga gamit ko? Tandaan mong mabuti itong sasabihin ko, tanda. Kapag inulit mo pa sa ibang taong ginawa mong ito sa amin, sinisiguro ko sa iyo na magsisisi ka. Dahil hahantingin kita kahit saan ka pa magtago. Tinatakot mo rin ba ang isang babayla na katulad ko? Hindi kita tinatakot. Binibigyan kita ng babala. Hindi mo kilala kung paano magbigay ng babala ang treasure hunter na katulad ko. Kaya kung hindi ka susunod sa mga sinasabi ko, magtago ka na ngayon pa lang. Dahil sa susunod, hindi lang yan ang mangyayari sa bahay mo. Baka pati ikaw, mabasag ko na rin ang ulo. Naintindihan mo? Hindi na hinintay ni Alfonso na makapagsalita ang matandang babae. Tinalikuran na niya ito at naglakad na palayo. Pero dahil sa insulto, nagalit yon at kinuha ang kahoy sa gilid. Binalak nga ni Manang Corazon na paluin sa ulo si Alfonso. Pero natunugan na siya. Kaya dali-dalim binunot ang binata ang baril at pinaputukan sa ulo ang matandang babaeng babaylan. Patay itong humandusay sa sahig pero pinagmasdan lang siya ng malamig ng binata. Pagkatapos ay sinunog na niya ang bahay ng babaylan kasama ito at siniguro na wala nang mabibiktima pa kahit na kailan. Pagbalik niya sa bakasyon ng liblib ay naabutan niya si Camila na nakaupo sa pintuan at umiiyak. Tumakbo siya palapit sa nobya at nang makita siya noon ay mas lalong humagulgol. Wala na si Martel. Patay na siya, mahal. Iniwan na tayo ng best friend mo. Napayak na lang din si Alfonso dahil namatay nga ang matalik niyang kaibigan. Sobrang sakit para sa kanya dahil mahal na mahal niya si Martel na parang isang tunay na kapatid at kapamilya. Malaking parte ng buhay niya nakasakasama ang best friend kaya napahagulgol na rin siya. Dahil sa nangyari ay sinunog na nila ang lumang dokumento ni Lola Imelda upang masiguro na wala nang makakapunta sa nawawalang Baryo Luntian. Inuwi nila ang labi ni Martel sa Maynila at binigyan ng maayos na libing. At dahil sa insidenteng yon ay tumigil na rin sila sa pagiging treasure hunter. Gamit ang naipon nilang pera ay nagtayo sila ng maliit na tindahan na ginto. At nang makaipon pa ay saka naman sila nagpakasal. Siniguro nilang magiging magarbo ang pagdiriwang na yon. Nang magkaanak sila ng kambal, ay pinangalanan nila ang dalawang lalaki na Martel at James bilang pag-alaala sa mga kasama na namatay matapos nilang makaengkwentro ang mga aswang sa nawawalang baryo.
Wakas,